Sa paanan ng luntiang kabundukan na tila yumayakap sa kalangitan, naroon ang payapang baryo San Jose, isang maliit ngunit masaganang pamayanan na napapaligiran ng malalawak na bukirin, malinaw na sapa at mga punong kahoy na tila nagbabantay sa bawat lihim ng kalikasan. Sa baryong ito, ang umaga ay laging sinasalubong ng ginintuang sinag ng araw na dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng palay, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng lupa at sariwang damo. Ang mga tao sa San Jose ay simple lamang ang pamumuhay. Karamihan sa kanila'y magsasaka, namumuhay sa sipag, tiyaga at pananalig. Sa bawat pagsikat ng araw, maririnig ang pagtilaok ng mga manok, ang pag-aspas ng mga ibon, at ang mahinhing yabag ng mga taong papunta sa bukid. Ang baryo ay tila isang munting mundong malayo sa ingay at tukso ng lungsod, isang lugar kung saan ang puso ng tao ay mas madaling marinig kaysa sa kanilang mga salita. Sa baryong ito naninirahan si Antonio, isang binatang magsasaka na kilala sa kanyang pambihirang kasipagan, kabutihang loob, at kakaibang anyong tila hinubog ng araw at lupa. Hindi siya mayaman, ngunit taglay niya ang kayamanang hindi nasusukat ng salapi. Isang pusong tapat, mapagkalinga, at marunong magmahal. Si Antonio ay 25 taong gulang, matangkad, matipuno, at may balat na kayumangging pinakinis ng init ng araw. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng walang humpay na paggawa, ngunit sa likod ng gaspang nito ay naroon ang lambing ng isang taong marunong umunawa. Ang kanyang mga mata ay malalim, maamo, at tila may kakayahang makita ang kabutihan kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Maaga niyang naulila ang kanyang mga magulang, kaya't siya na lamang ang namahala sa maliit nilang lupain sa gilid ng baryo. Bagamat mahirap ang buhay, hindi siya kailanman nagreklamo. Para kay Antonio, ang lupa ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan. Ito'y alaala ng kanyang ama, pagmamahal ng kanyang ina, at pangarap ng kanyang pagkatao. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, bumabangon na si Antonio upang diligan ang kanyang mga tanim, araruhin ang lupa, at tiyaking malusog ang bawat halamang kanyang inaalagaan. Para sa kanya, ang bawat butil ng palay ay bunga hindi lamang ng pawis, kundi ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na buhay, may isang lihim na matagal nang nakabalot sa kabundukan ng San Jose, isang hiwagang hindi alam ng karaniwang tao. Sa kailaliman ng kagubatan, lampas sa mga punong balete at lumot na bumabalot sa mga bato, naroon ang isang mahiwagang kaharian na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Ito ang lupang luntian, tahanan ng mga diwata, engkanto, at mahiwagang nilalang na matagal nang nagbabantay sa kalikasan. Sa puso ng kahariang ito naninirahan ang kambal na diwata na sina Rebecca at Rina. Sila ay mga anak ni Reyna Amarantha, ang makapangyarihang tagapangalaga ng mga bulaklak, ilog, at hanging humahaplos sa kagubatan. Mula sa kanilang kapanganakan, itinuturing ng pambihira ang kambal sapagkat bagamat magkapareho sa ganda, magkaibang-magkaiba naman ang kanilang puso. Si Rebecca ang panganay sa ilang saglit. Siya ay may buhok na kasinlambot ng gintong sinag ng umaga, matang kulay esmeralda, at tinig na kayang patahanin ang mababangis na hayop. Siya ay mahinahon, mapagmuni-muni, at likas na maawain. Madalas siyang matagpuang nakaupo sa tabi ng lawa,
kinakausap ang mga paru-paro o pinapakinggan ang awit ng hangin. Samantala, si Rina ay may buhok na maitim na tila gabi, ngunit kumikislap sa ilalim ng buwan, matang bughaw na parang malalim na dagat, at ngiting kayang magpatibok maging ng pusong bato. Siya na may masigla, mapusok, at sabik sa pakikipagsapalaran. Mahilig siyang lumipad sa matataas na puno, habulin ang liwanag ng alitaptap, at tuklasin ang mga lugar na ipinagbabawal sa kanila. Bagamat magkaiba, ang kambal ay hindi mapaghihiwalay. Sila ang dalawang bahagi ng iisang himig, ang liwanag at sigla, ang katahimikan at apoy. Ngunit may isang mahigpit na utos ang kanilang ina. Kailanman ay huwag silang makikialam sa buhay ng tao. Ang puso ng tao, madalas sabihin ni Reyna Amaranta, ay maganda ngunit mapanganib. Kapag ang isang diwata'y umibig sa mortal, kalungkutan ang madalas na maging wakas. Hindi ito lubos na nauunawaan ng kambal, lalo na ni Rina na likas na mausisa. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang natutuyo sa damuhan, nagpasya si Rina na magtungo sa hangganan ng kagubatan, ang lugar kung saan maaaring masilayan ang mundo ng tao. Kasama niya si Rebecca, bagamat may pag-aalinlangan. Hindi ba't ipinagbabawal ito ni Ina? Tanong ni Rebecca habang maingat na sumusunod sa kapatid. Ngumiti lamang si Rina habang hinahawi ang mga sanga. Titingin lamang tayo. Hindi naman tayo makikialam. Sa kanilang paglapit sa gilid ng kagubatan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Sa gitna ng bukirin, sa ilalim ng sumisikat na araw, naroon si Antonio. Hubad ang kanyang mga paa habang lumulusong sa maputik na palayan. Bawat galaw niya ay puno ng tiyaga. Ang kanyang nooy pinapawisan. Ang kanyang magbisig ay matatag habang inaararo ang lupa. Ngunit sa kabila nito'y may awit siyang marahang kinakanta, isang simpleng himig ng pag-asa. Tumigil si Rina. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Sino siya? Bulong niya. Si Rebecca man ay natigilan. Sa unang pagkakataon, nakakita sila ng mortal na hindi gahaman, hindi marahas, at hindi mapanira sa kalikasan. Sa halip, nakita nila ang isang lalaking tila nakikipag-usap sa lupa ng may pagmamahal. Tahimik nilang pinagmasdan si Antonio buong umaga. Nakita nilang tinulungan nito ang isang matandang kapitbahay na buhati ng sako ng palay. Nakita rin nilang pinainom niya ang isang sugatang ibon at maingat na binalot ang pakpak nito gamit ang piraso ng tela. At nang may batang nadapa sa pilapil, agad niya itong inalalayan. Bakit parang kakaiba siya? Tanong ni Rebecca, hawak ang sariling dibdib. Ngumiti si Rina, ngunit ang ngiti niyang iyon ay may halong pagtataka. Siguro dahil siya ang unang taong nakita nating may pusong kasing linis ng kagubatan. Mula noon, palihim na nilang pinanood si Antonio araw-araw. Hindi nila namalayang ang simpleng pag-uusisa ay naging pananabik. Si Rebecca ay naaakit sa kabutihan nito. Sa tuwing makikita niyang nagdarasal si Antonio sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang, lalo siyang humahanga sa lalim ng kanyang puso. Si Rina na may nabibighani sa tapang at kasiglahan nito. Gustong-gusto niyang makita kung paano nito nilalabanan ang unos, tagtuyot at hirap ng hindi sumusuko. Habang lumilipas ang mga araw, may damdaming unti-unting namumukadkad sa puso ng kambal, isang damdaming hindi nila kailanman naranasan. Pag-ibig.
ngunit hindi pa nila ito alam. Isang hapon, isang malakas na bagyo ang biglang dumating sa San Jose. Kumidlat ang langit. Humagupit ang hangin. Bumuhos ang ulan na tila galit ng kalangitan. Sa gitna ng unos, nabalitaan ni Antonio na may isang batang babae na naiwan malapit sa ilog. Hindi siya nagdalawang isip. Sa kabila ng panganib, nilusong niya ang rumaragasang tubig upang iligtas ang bata. Mula sa kagubatan, nasaksihan ito nina Rebecca at Rina. "Antonio!" sigaw ni Rina, bagamat hindi siya naririnig. Tinangay ng agos ang binata. Sa unang pagkakataon, sinuway ng kambal ang kautusan ng kanilang ina. Lumipad sila mula sa kanilang pinagtataguan. Ginamit ni Rebecca ang kanyang kapangyarihan upang pahupain ang daloy ng tubig, habang si Rina na may lumikha ng hanging nagtulak kay Antonio pabalik sa pampang. Nailigtas si Antonio. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, may nakita siyang dalawang napakagandang babae sa gitna ng ulan, tila nagniningning sa pagitan ng kidlat at ulap. "Mga anghel ba kayo?" mahina niyang nasabi. Nagkatinginan ang kambal. At sa unang pagkakataon, tunay silang nakita ng lalaking lihim nilang minamasdan. Bago pa man dumating ang ibang tao, mabilis silang naglaho pabalik sa kagubatan. Ngunit may naiwan. Sa palad ni Antonio, natagpuan niya ang isang kumikislap na talulot, kalahating ginto, kalahating pilak. Patunay na hindi pa naginip ang lahat. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Antonio. Paulit-ulit niyang naaalala ang dalawang mahiwagang mukha. Samantala, sa lupang luntian, galit na galit si Reyna Amarantha. "Sinuway ninyo ang batas," sigaw niya, yumanig ang buong kaharian. Ngunit sa likod ng takot, parehong hawak ni na Rebecca at Rina ang kani-kanilang dibdib. Dahil alam nilang may nagbago na. Hindi na lamang pag-uusisa ang nararamdaman nila. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang lahi, ang kambal na diwata ay sabay na umibig sa iisang mortal. Si Antonio ng Barrio San Jose. Madilim pa ang kalangitan nang magmulat ng mga mata si Antonio kinabukasan, ngunit ang kanyang isipan ay tila hindi kailanman nakatulog. Sa kanyang munting silid na yari sa kawayan at nipa, maririnig ang banayad na pag-ihip ng hanging pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng dingding, kasabay ng mahinang huni ng mga ibong unti-unting sumasalubong sa bukang liwayway. Ngunit sa umagang iyon, may kakaiba. Ang dati payapang tibok ng kanyang puso ay waring may bagong himig. Isang pananabik, isang palaisipan, isang hiwagang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan at agad na hinanap ang bagay na hawak niya bago siya tuluyang nakatulog. Naroon pa rin. Sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa sa tabi ng kanyang bintana, nakapatong ang mahiwagang talulot, kalahating ginto, kalahating pilak na tila may sariling liwanag kahit wala pang sinag ng araw. Maingat niya itong pinulot. Sa sandaling dumikit ang talulot sa kanyang palad, isang malamig ngunit kaaya-ayang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, tila isa itong haplos ng hanging may dalang katahimikan. Hindi ito maaaring ordinaryong bulaklak, bulong niya sa sarili. Muli niyang naalala ang dalawang dilag
na nasilayan niya sa gitna ng unos. Mga matang kumikislap, mga mukhang tila hindi hinubog ng karaniwang mundo, at presensyang may taglay na hiwaga ng kalangitan. Hindi niya mawari kung sila ba'y panaginip, diwata, o mga espiritong isinugo upang iligtas siya. Ngunit isang bagay ang malinaw, sila'y totoo. Sa kabila ng maraming tanong, hindi maaaring pabayaan ni Antonio ang kanyang mga gawain. Tulad ng nakagawian, nagtungo siya sa bukid bago pa sumikat ng lubos ang araw. Ngunit sa bawat hakbang niya sa pilapil, pakiramdam niya'y may matang nagmamasid. At tama nga siya. Sa likod ng matatayog na puno ng acacia sa hangganan ng kagubatan, naroon sina Rebecca at Rina. Tahimik silang nakasilip, kapwa may damdaming hindi maunawaan. Buhay siya, marahang sabi ni Rebecca, bakas sa tinig ang ginhawa. Abay siyempre, sagot ni Rina, bagamat ang mga mata niya'y hindi maalis kay Antonio. Hindi ko hahayaang mapahamak siya. Ngunit habang sinasabi iyon, may kakaibang kurot sa puso ni Rebecca. Hindi dahil mali ang sinabi ng kapatid, kundi dahil pareho silang may parehong hangarin. Pareho nilang nais protektahan si Antonio. Pareho nilang nais mapalapit sa kanya. At doon nagsimula ang unang mumunting lamat sa dati hindi matitinag na pagkakaisa ng kambal. Hindi pa man malinaw sa kanila, ang pag-ibig ay tila isang binhing sabay na umusbong sa kanilang puso. At tulad ng dalawang halamang tumutubo sa iisang lupa, darating ang panahong kakailanganin nitong agawin ang liwanag para sa sarili. Habang nag-aararo si Antonio, biglang may narinig siyang mahinang daing mula sa damuhan. Agad siyang lumapit at nakita ang isang maliit na usa na nasugatan ang paa marahil dahil sa natumbang sanga noong bagyo. Kaawa-awa ka naman, malumanay niyang sabi. Dahan-dahan niya itong binuhat at dinala sa lilim ng puno. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit upang gawing benda. Sa di kalayuan, napangiti si Rebecca. Ganyan nga siya, bulong niya, halos parang awit. Ngunit si Rina na may hindi lamang nakatingin, may naisip siyang kakaiba. Gusto kong subukan. Ano na naman, nagtatakang tanong ni Rebecca. Ngumiti si Rina, mapangahas. Kung gaano nga ba kabuti ang puso niya. Bago pa man siya mapigilan ng kapatid, ikinaway ni Rina ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, nabalot ng munting liwanag ang katawan ng usa. Bigla itong naging isang batang babae, mga 8 taong gulang, sugatan, at umiiyak. Napasinghap si Rebecca. Rina! Ngunit huli na. Lumapit si Antonio sa bata. Ineng, ayos ka lang ba? Agad niyang tanong, bakas ang pag-aalala. Masakit po ang paa ko. Iyak ng bata. Hindi nagdalawang isip si Antonio. Kinarga niya ito at dinala sa kanyang bahay upang maalagaan. Mula sa bintana ng kagubatan, tahimik na pinanood ng kambal ang bawat nangyari. Pinaghanda ni Antonio ng mainit na sabaw ang bata. Nilinis niya ang sugat nito. Pinatulog sa sarili niyang higaan. At nang dumating ang gabi, siya mismo ang natulog sa sahig upang masigurong komportable ang munting panauhin. Hindi nagsalita si Rebecca. Ngunit ang kanyang puso'y lalong lumalim ang paghanga. Si Rina naman, na dating puno ng laro ang intensyon, ay natigilan. Ganito pala siya, bulong niya.
walang pagdududa, walang pag-iimbot, walang hinihintay na kapalit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Rina ng hindi lamang paghanga, kundi ng isang damdaming mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, ibinalik ng kambal sa pagiging usa ang bata nang ito'y nasa kagubatan na muli, ligtas at masigla. Ngunit si Antonio ay lalong naguluhan. Sigurado siyang may inalagaan siyang bata. Ngunit nang hanapin niya ito kinabukasan, bakas lamang ng munting paa ng usa ang kanyang nakita sa likod bahay. Talaga bang may salamangka sa bundok na ito? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala sa isip ni Antonio ang hiwaga. At habang lalo niyang hinahanap ang katotohanan, lalo namang lumalalim ang damdamin ng kambal. Isang dapit hapon, nagtungo si Antonio sa ilog kung saan siya muntik na lunod. Doon, inilabas niya ang mahiwagang talulot. Kung sino man kayo, nais ko kayong pasalamatan, marahan niyang sabi sa hangin. Tahimik ang paligid. Ngunit ilang saglit pa, biglang kumislap ang tubig. Mula sa pagitan ng hamog at sinag ng papalubog na araw, dahan-dahang lumitaw si Rebecca. Nag-iisa. Nababalot siya ng mapusyaw na gintong liwanag. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa hangin at ang kanyang mga paay tila hindi lubusang sumasayad sa lupa. Natigilan si Antonio. Ikaw. Ngumiti si Rebecca, ngunit may halong kaba. Ako ang isa sa nagligtas sa iyo. Hindi makapaniwala si Antonio. Totoo ka. Hindi ako multo, marahang tugon niya, at lalong hindi panaginip. Kung gayon, ano ka? Sandaling natahimik si Rebecca. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sinuway niyang muli ang batas ng kanilang ina. Ako si Rebecca. Hindi muna niya sinabi ang tunay niyang katauhan. Sapat nang malaman muna ni Antonio ang kanyang pangalan. Ako si Antonio, sagot ng binata. Bagamat halatang hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Alam ko. Napangiti siya roon. At sa simpleng ngiting iyon, may kung anong mahiwagang namuo sa pagitan nila. Nag-usap sila hanggang sa tuluyang lumalim ang gabi. Ikinuwento ni Antonio ang tungkol sa kanyang mga magulang, ang kanyang pangarap na palaguin ang kanilang bukid, at ang simpleng hangarin niyang magkaroon ng masayang pamilya balang araw. Tahimik lamang na nakinig si Rebecca. Sa bawat salitang naririnig niya, lalo niyang nauunawaan kung bakit tila hinahatak ng puso niya ang sarili patungo sa mortal na ito. Ngunit may isang pares ng matang lihim na nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Si Rina. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kirot. Hindi dahil nagseselos siya kaagad, kundi dahil ngayon niya lamang naranasang may bagay na gusto rin ng kapatid niya, na siya man ay nais ding mapasa kanya. Pagbalik ni Rebecca sa lupang luntian, agad siyang hinarap ni Rina. Masaya ka? Tanong nito. Nagulat si Rebecca. Rina, hindi mo sinabi sa akin na kakausapin mo siya. Hindi ko sinasadya. Pero ginawa mo. May bigat ang katahimikan. Hindi sila sanay sa ganito. Sa unang pagkakataon, may lihim na pagitan nila. Gusto ko lang siyang makilala, mahinang paliwanag ni Rebecca. Ganoon din ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at kahit walang tuwirang pag-amin, parehong malinaw ang katotohanan.
Hindi na simpleng paghanga ito. Pag-ibig na. At pareho nilang mahal si Antonio. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang magkaroon ng lihim na pagkikita sina Antonio at Rebecca sa tabi ng ilog. Ngunit hindi alam ni Antonio na sa ibang pagkakataon, kapag wala si Rebecca, si Rina naman ang nagmamasid. At unti-unting gumagawa ng sariling paraan upang mapalapit sa lalaking minamahal din niya. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng Barrio San Jose, habang ang buwan ay saksi sa mga lihim ng puso, nagsisimula ng habiin ng tadhana ang masalimuot na kwento ng kambal na diwata. Dalawang pusong mahiwaga, iisang mortal na minamahal, at isang pag-ibig na maaaring maging biyaya o sumpa. Mula ng gabing unang nagpakilala si Rebecca kay Antonio sa tabi ng ilog, nagbago ang tahimik na takbo ng buhay ng binatang magsasaka. Ang dati niyang mga araw na umiikot lamang sa bukid, ani at simpleng pangarap ay nagkaroon ng kakaibang kulay, tila may bagong liwanag na sumisilip sa bawat dapit hapon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit bawat paglubog ng araw ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pagsikat nito. Sapagkat sa dapit hapon, sa pagitan ng gintong langit at marahang agos ng ilog, hinihintay niya si Rebecca. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pananabik niya sa dalagang tila bumaba mula sa hiwaga ng kalikasan. Marahil ay dahil sa kanyang tinig na singlinaw ng tubig, o sa kanyang mga matang tila may lihim na lungkot kahit siya'y nakangiti. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ni Antonio na sa piling ni Rebecca, may bahagi ng kanyang puso na noon lamang tunay na nagising. Sa bawat gabi ng kanilang pagkikita, mas lalo silang nagkakilala. Ikinuwento ni Antonio ang kanyang kabataan, kung paano siya tinuruan ng kanyang ama na mahalin ang lupa, kung paano siya pinatatag ng kanyang ina sa gitna ng kahirapan, at kung paano niya natutunang maging masaya sa simpleng buhay. Si Rebecca na may maingat. Hindi niya maaaring ihayag agad ang kanyang tunay na katauhan. Kaya't sa halip na buong katotohanan, mga pira-pirasong lihim lamang ang kanyang ibinabahagi. Sinabi niyang lumaki siya sa malayong lugar na napapaligiran ng kagubatan. Na mahal niya ang mga bulaklak, ilog at buwan. Na madalas siyang mangarap ng mundong hindi pa niya ganap na nararating. At sa bawat salitang iyon, pakiramdam ni Antonio'y may hiwagang bumabalot sa kanya. Parang ang lungkot mo minsan, minsang sabi ni Antonio habang magkatabi silang nakaupo sa malaking bato sa tabi ng ilog. Napatingin si Rebecca sa umaagos na tubig. May mga pusong ipinanganak na maraming bawal, marahan niyang sagot. Hindi iyon lubos na naunawaan ni Antonio, ngunit naramdaman niya ang bigat nito. Kahit gaano karaming bawal, sabi niya, naniniwala akong may dahilan kung bakit may mga bagay tayong gustong marating. Lumingon si Rebecca. Paano kung ang dahilan ding iyon ang magdala ng kapahamakan? Ngumiti si Antonio, payapa, matatag. Kung ang puso ang totoo, hindi lahat ng panganib ay dapat katakutan. Hindi alam ni Antonio na ang simpleng salitang iyon ay tila matalim, ngunit matamis na palaso sa puso ng diwata. Dahil iyon mismo ang kinatatakutan ni Rebecca. Na ang totoo niyang puso ay tuluyan ng nahuhulog. Samantala, habang lalong lumalalim ang samahan nina Antonio at Rebecca, si Rina na may hindi na natiling tahimik. Sa umpisa, sinikap niyang ikubli ang pagseselos.
Paulit-ulit niyang sinabi sa sariling mausisa lamang siya, na nais lamang niyang patunayan kung ang damdamin niya'y kapritsyo o tunay. Ngunit sa bawat gabing nakikita niyang masayang nag-uusap ang dalawa, may apoy na unti-unting sumisiklab sa kanyang dibdib. Hindi galit kay Rebecca, kundi takot. Takot na baka mahuli siya. Takot na baka sa unang pagkakataon, hindi siya ang piliin. At dahil si Rina ay likas na mapusok, pinili niyang kumilos. Isang gabi, bago pa man makarating si Rebecca sa ilog, nagpasya si Rina na siya muna ang humarap kay Antonio. Ngunit hindi bilang sarili niya. Gamit ang salamangka, binago niya ang anyo. Nanatili ang kanyang kagandahan, ngunit naging mas payak. Tila isang karaniwang dalagang taga-kabilang baryo. Habang naghihintay si Antonio sa tabi ng ilog, may narinig siyang yabag. Napangiti siya agad. Rebecca. Ngunit natigilan siya ng ibang mukha ang bumungad. Isang napakagandang dalaga, may matang buhay na buhay at ngiting tila may dalang lihim. Hindi ako si Rebecca, sabi nito. Ngunit maaari mo akong tawaging Rina. Hindi maikakailang nabighani si Antonio. May kakaiba kay Rina. Kung si Rebecca ay tila katahimikan ng umaga, si Rina na may parang sigla ng hanging sumasayaw sa gitna ng bagyo. Pasensya ka na, sabi ni Antonio. May hinihintay kasi ako. Alam ko, sagot ni Rina, na upo sa damuhan na tila wala siyang anumang alinlangan. Pero hindi ba pwedeng may makilala kang iba? Napakamot si Antonio, bahagyang natawa. Kakaiba ka. At hindi ba masaya iyon? Napangiti siya. Sa gabing iyon, unang nakilala ni Antonio ang masiglang panig ng hiwaga. Ikinuwento ni Rina ang tungkol sa mga bituin, sa kung paanong bawat isa raw ay may lihim na pangarap na hindi agad naaabot. Tinanong niya si Antonio ng mga bagay na walang ibang nagtatanong. Kung hindi ka magsasaka, ano ka kaya? Kung may isang bagay kang babaguhin sa buhay mo, ano iyon? Naniniwala ka bang may pag-ibig na dumarating ng higit sa isa? Ang huling tanong ang nagpatahimik kay Antonio. Hindi ko alam, sagot niya. Basta ang alam ko, kapag dumating ang tunay, mararamdaman mo. Sa likod ng kanyang ngiti, bahagyang nasaktan si Rina. Dahil gusto niyang itanong, paano kung dalawa silang dumating? Ngunit hindi niya sinabi. Mula sa di kalayuan, naroon si Rebecca. Nasaksihan niya ang lahat. At sa unang pagkakataon, may kirot na sumilay sa kanyang dibdib na hindi gawa ng sumpa, hindi gawa ng takot, kundi ng selos. Hindi siya lumapit. Tahimik siyang umalis. Sa gabing iyon, unang umiyak si Rebecca sa ilalim ng punong balete. Hindi dahil galit siya sa kapatid, kundi dahil ngayon niya lubos na naunawaan. Ang pag-ibig, gaano man kaganda, ay maaari ring maging dahilan ng sakit. Kinabukasan, kapansin-pansin ang katahimikan ni Rebecca. Bakit hindi mo ako pinuntahan kagabi? Tanong ni Antonio nang muli silang magkita. Nag-iwas siya ng tingin. May kailangan lang gawin. Hindi kumbinsido si Antonio, ngunit hindi siya nagpumilit. Subalit habang sila'y nag-uusap, hindi napigilan ni Antonio ang magtanong. Kilala mo ba si Rina? Nanigas si Rebecca. Bakit mo natanong? Nakilala ko siya rito kagabi. May kung anong bumagsak sa puso ni Rebecca. Ganoon ba?
Kaibigan mo ba siya? Matagal bago nakasagot si Rebecca. Oo. Hindi iyon kasinungalingan, ngunit hindi rin buong katotohanan. Magkaiba kayo, sabi ni Antonio. Ikaw, tahimik. Siya, parang hangin. Ngumiti si Rebecca, ngunit may lungkot. Alin ang mas gusto mo? Hindi agad nakasagot si Antonio. At ang katahimikang iyon ang lalong nagpabigat sa dibdib ni Rebecca. Dahil kung noon ay simple lamang ang lahat, ngayon ay malinaw na nagsisimula ng hatiin ng tadhana ang landas nilang tatlo. Sa lupang luntian, hindi na nakaligtas sa Reyna Amaranta ang pagbabago. Tinawag niya ang kambal. Lumalala na ito, malamig niyang sabi. Tahimik sina Rebecca at Rina. Hindi lamang kayo lumalapit sa mortal, pareho na ninyo siyang iniibig. Walang sumagot, sapagkat walang maitatanggi. Alam ba ninyo ang batas? Alam po, sagot ni Rebecca, halos pabulong. Kung gayon, alam din ninyo ang kapalit. Unti-unting dumilim ang paligid. Kapag ang diwata ay tunay na umibig sa mortal, unti-unti niyang mawawala ang kanyang kapangyarihan. Napatingin si Rina. At kapag pareho kayong umibig sa iisang tao, dugtong ng Reyna, maaaring hindi lamang kapangyarihan ang mawala. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Rebecca. Ngunit ang mukha ng kanilang ina ay nabalot ng lungkot. May sinaunang sumpa sa dugo ng kambal na diwata. Lumamig ang hangin. At kapag dumating ang panahong pareho ninyong piliing ipaglaban ang iisang puso, isa sa inyo ang tuluyang maglalaho sa mundong ito. Nayanig ang kanilang katauhan. Hindi sila makapaniwala. Hindi, bulong ni Rina. May panahon pa para umiwas, sabi ng Reyna. Kalimutan ninyo siya. Ngunit paano malilimot ng pusong minsan nang natutong tumibok para sa isang tao? Sa gabing iyon, magkalayo mang nakatanaw sa buwan, sina Rebecca at Rina, iisa ang tanong sa kanilang puso. Kung ang pag-ibig ay mangangahulugan ng pagkawala, sino ang handang magsakripisyo? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tila naging mas tahimik ang buong lupang luntian. Ang dati masiglang awitan ng mga ibon sa gabi, pagaspas ng pakpak ng mga paru-parong kumikislap, at marahang pagindak ng mga bulaklak sa hangin ay waring napalitan ng mabigat na pananahimik. Ang mga salita ni Reyna Amaranta ay nanatiling nakaukit sa puso ni na Rebecca at Rina. Sinaunang sumpa, pagmamahal sa iisang mortal, paglalaho ng isa. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y isilang, natakot ang kambal hindi para sa sarili lamang, kundi para sa isa't isa. Dahil bago pa man dumating si Antonio sa kanilang buhay, iisa lamang ang kanilang mundo. Magkasalo sila sa lahat, sa halakhak, sa lihim, sa pangarap, sa bawat pagsikat ng araw at bawat pagsayaw ng hamog sa mga talulot. Ngunit ngayoy may isang damdaming hindi maaaring paghati-hatian nang hindi may nasasaktan. At iyon ang pag-ibig. Sa isang lihim na hardin sa gitna ng kaharian ng mga diwata, kung saan namumulaklak ang mga bulaklak na hindi nalalanta at ang laway salamin ng kalangitan, tahimik na nagtagpo ang kambal. Magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng punong may pilak na dahon.
ang punong sinasabing sumasaksi sa pinakamalalalim na pangako. Ngunit sa gabing iyon, hindi pangako ang namagitan, kundi pangamba. Nauna mo siyang nakilala, mahinang sabi ni Rina habang nakatanaw sa tubig. Napatingin si Rebecca. Rina, hindi ako galit, dugtong niya agad, bagamat may lungkot sa tinig. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling, mahal ko rin siya. Masakit man, walang paninisi sa kanyang mga salita. Katotohanan lamang. At iyon ang lalong mahirap kalabanin. Napayuko si Rebecca. Hindi ko ginusto ito. Alam ko, kung kaya ko lang pigilan, mapipigilan mo ba? Natahimik siya, sapagkat pareho nilang alam ang sagot. Hindi. May mga damdaming dumarating ng hindi hinihingi. At kapag dumating na, hindi sapat ang takot upang ito'y mapaalis. Napapikit si Rina. Kung darating ang panahong kailangan nating mamili, wala dapat mamili. Mabilis na sagot ni Rebecca, halos nagmamakaawa. Ngunit ngumiti si Rina, isang ngiting may pait. Minsan, kahit ayaw natin, ang tadhana na ang pipili. Samantala, sa Barrio San Jose, si Antonio man ay hindi na mapalagay. Napansin na ng mga taga-baryo ang pagbabago sa kanya. Mas madalas siyang natutulala. Mas madalas sa ilog kaysa sa plaza. At madalas, tila may ngiting hindi niya maipaliwanag. May iniibig ka na ba, iho? Ito ang tanong ng matandang Aling Siling, ang kilalang mapagmasid ngunit mabait na hilot ng baryo. Napakamot lamang si Antonio habang namumula. Hindi ko po alam. Natawa ang matanda. Ang lalaking hindi alam, siya yung pinakatiyak. Bakit po? Dahil kapag hindi maalis sa isip mo, kahit hindi mo pa maipangalan, pag-ibig na yon. Napaisip si Antonio. Pag-ibig. Maaari nga bang iyon na ang nararamdaman niya? Ngunit para kanino? Kay Rebecca, na tila himig ng katahimikan, o kay Rina na parang apoy na nagbibigay sigla sa kanyang puso. Doon siya lalong naguluhan. Sapagkat hindi niya alam na ang dalawang dalagang bumihag sa kanyang damdamin ay hindi lamang magkaibigan, kundi kambal at kapwa diwata. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang kanyang pagkikita sa dalawa, ngunit hindi kailanman sabay. Kapag si Rebecca ang kasama niya, natututo siyang pakinggan ang hangin, pagmasdan ng buwan, at unawain ang katahimikan. Sa piling niya, tila mas lumalalim ang kanyang pananaw sa buhay. Kapag si Rina naman, natututo siyang tumawa ng malaya, sumugal, at mangarap ng lampas sa nakasanayan. Sa piling niya, tila mas buhay ang mundo. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nahahati ang kanyang puso sa dalawang magkaibang hiwaga. Isang hapon, habang pauwi si Antonio mula sa bukid, nadatnan niyang naninilaw at nalalanta ang bahagi ng kanyang pananim. Nabigla siya. Paano nangyari ito? Ang bahaging iyon ang pinakamalusog lamang noong nakaraang araw. Dahil sa pag-aalala, agad siyang nagsimulang magsaliksik sa lupa, naghahanap ng peste at nag-isip ng paraan. Hindi niya alam na mula sa malayo, may isang nilalang na nagmamasid. Sa kailaliman ng pinakamadilim na bahagi ng kagubatan,
kung saan hindi sumisiklab ang liwanag ng diwata, naninirahan ang isang nilalang na matagal nang kinatatakutan maging sa lupang luntian, si Selene. Isang dating diwata na naging anino matapos mawasak ng sariling dalamhati. Noon, siya ang pinakamarikit sa kaharian, ngunit umibig siya sa isang mortal na nangakong babalik, ngunit pinili ang ibang babae. Sa sobrang sakit, napuno ng galit ang kanyang puso hanggang sa siya'y tuluyang lamunin ng dilim. Mula noon, isinumpa niya ang lahat ng pag-ibig sa pagitan ng diwata at tao. At ngayoy naramdaman niya ang muling pag-usbong nito sa kambal. Kay gandang trahedya, bulong niya habang pinagmamasdan si Antonio. Dalawang diwata, isang mortal. Sa kanyang mga palad, nabuo ang maitim na usok. Kung hindi ko naranasan ang masayang wakas, wala ring dapat magkaroon. Si Selene ang dahilan ng paninilaw ng pananim. At simula pa lamang iyon, kinagabihan, nagtungo si Rebecca kay Antonio at nakita ang pagod at pangamba sa mukha nito. Ano ang problema? May sakit ang lupa ko, sabi ni Antonio. Hindi ko alam kung bakit. Lumuhod si Rebecca at marahang hinaplos ang lupa. Agad niyang naramdaman. Hindi ito ordinaryong sakit. May madilim na salamangka. May gustong manakit sa iyo, bulong niya. Nagulat si Antonio. Ano? Ngunit bago pa siya makapagtanong, ikinaway ni Rebecca ang kanyang kamay at lihim na ibinuhos ang natitira niyang kapangyarihan upang linisin ang lupa. Unti-unting naging luntian muli ang mga tanim. Namangha si Antonio. Paano mo? Ngunit namutla si Rebecca. Dahil sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan para sa mortal na iniibig, mas mabilis siyang nanghihina. Rebecca, bago pa siya bumagsak, nasalo siya ni Antonio. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Antonio ang kakaibang init at liwanag mula sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, nakita niya, mula sa likod ni Rebecca, lumitaw ang maninipis na pakpak na tila yari sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Ikaw ay... Hindi na nakapagsinungaling si Rebecca. May lungkot ngunit katapatan siyang tumingin sa binata. Ako ay hindi karaniwang babae, Antonio. Diwata ka. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Oo, tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ibon. Tanging tibok lamang ng puso ni Antonio ang tila umaaling-aungaw sa kanyang pandinig. Dapat siyang matakot. Dapat siyang umurong. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo lamang niyang nakita kung gaano kabigat ang mga lihim na pasan ni Rebecca. Kaya mo ba akong patawarin? Tanong nito. Sa pagtatago? Tumango siya. Ngumiti si Antonio, banayad, puno ng kabutihan. Hindi mo ako niloko. Napatingin si Rebecca. Pinrotektahan mo lang ako. At sa sandaling iyon, may tumibok sa puso ni Rebecca nang higit kailanman. Sapagkat sa kabila ng kanyang tunay na anyo, tinanggap pa rin siya. Ngunit mula sa likuran ng mga puno, naroon si Rina. Nasaksihan niya ang lahat. At kahit masaya siyang hindi itinakwil ni Antonio ang kanilang lahi,
hindi niya maiwasang maramdaman ang unti-unting paglayo ng pagkakataon. Dahil si Rebecca ang unang nakaalam ng pagtanggap, ang unang pinaniwalaan, ang unang tunay na nakita. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Rina ay hindi lamang nasaktan, kundi natakot na tuluyang mawalan. Sa gabing iyon, muling nagpakita si Celine sa kanyang harapan. Nalulungkot ka. Biglang humarap si Rina, handang lumaban. Lumayo ka. Ngunit ngumiti lamang si Celine. Hindi ako kaaway. Isa kang anino. Isa akong babala. Lumapit siya, parang usok na may tinig. Kapag hindi mo ipinaglaban ang gusto mo, mawawala siya sa iyo. Nanigas si Rina. Anong gusto mong sabihin? Ang pag-ibig, bulong ni Celine, ay hindi para sa mahihina. At tulad ng usok, naglaho siya. Ngunit naiwan ang binhi ng tukso sa puso ni Rina. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na tanong. Hanggang saan siya handang lumaban para kay Antonio? At habang papalapit ang mas madilim na unos, ang sumpa ng kambal na puso ay unti-unti nang gumigising. Mula nang mabunyag kay Antonio ang tunay na katauhan ni Rebecca, nagbago ang lahat, ngunit hindi sa paraang kinatatakutan ng diwata. Sa halip na lumayo, mas lalo pang naging malapit ang loob ni Antonio sa kanya. Ang hiwaga na dati palaisipan lamang ay naging bahagi na ngayon ng kanyang bagong katotohanan. Hindi man niya lubos na maunawaan ang mundo ng mga diwata, sapat nang alam niyang si Rebecca, sa kabila ng kapangyarihan, lihim, at sumpang dala nito, ay nananatiling may pusong dalisay. At iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging makahulugan ang kanilang mga pagkikita sa tabi ng ilog. Hindi na lamang simpleng usapan ang namamagitan sa kanila. Ibinahagi na ni Rebecca ang ilang bahagi ng lupang luntian, ang mga harding hindi nalalanta, mga ilog na umaawit sa gabi, mga bulaklak na sumisibol mula sa liwanag ng buwan, at mga batas na gumagabay sa kanilang lahi. Ngunit may mga bagay pa rin siyang hindi masabi. Hindi niya kayang sabihin kay Antonio na bawat sandaling lumalalim ang kanyang pag-ibig, unti-unti rin siyang nauubos. Na bawat paggamit niya ng kapangyarihan upang protektahan ito ay kapalit ng sariling lakas. Na maaaring dumating ang panahong ang pagmamahal niya mismo ang magiging dahilan ng kanyang paglalaho. Samantala, si Antonio na may nagsimulang magbago sa paraang napapansin maging ng buong baryo. Mas inspirado siya sa bukid, mas masigla, mas madalas ngumiti kahit mag-isa. Ang dating simpleng kubo ay unti-unti niyang inaayos, tila may bagong dahilan upang pagandahin ang kanyang tahanan. Parang may hinihintay kang reyna, biro ng kanyang kaibigang si Mang Isko, isang biyudong kapitbahay na madalas tumulong sa kanya sa bukid. Napatawa si Antonio, ngunit may bahagyang hiya. Wala naman. Ang lalaking biglang nag-aayos ng bahay nang walang dahilan, dagdag ng matanda, ay alinman sa may bisita o umiibig. Hindi sumagot si Antonio. Ngunit sa kanyang katahimikan, naroon ang sagot. Sa kabilang dako, habang lalong tumitibay ang samahan nina Antonio at Rebecca, si Rina na may unti-unting nilalamon ng sariling damdamin. Hindi niya nais kamuhian ang kapatid.
Hindi niya kayang saktan si Rebecca. Ngunit bawat gabing nakikita niyang masaya ito kay Antonio, may bahagi ng kanyang puso ang unti-unting nadudurog. At sa mga bitak na iyon, nagsimulang pumasok ang mga bulong ni Selene. Hindi ba't ikaw rin ay may karapatang mahalin? Bakit lagi kang magpaparaya? Kung hindi mo kikilos, siya ang pipiliin. Paulit-ulit itong umaling-aungaw sa isipan ni Rina. Noong una, nilalabanan niya. Ngunit ang selos ay tila halamang ligaw. Kapag hindi nabantayan, mabilis lumago. Isang gabi, muling nagpakita si Selene sa gitna ng madilim na bahagi ng kagubatan. Sa ilalim ng tuyong punong minsang tinamaan ng kidlat, tahimik siyang lumitaw. Maganda pa rin, ngunit malamig, mapanukso, at nababalot ng aninong tila buhay. Hindi kita kailangan, maring sabi ni Rina. Ngumiti si Selene. Hindi pa. Lumibot siya sa diwata na parang usok. Mahal mo siya. Tahimik si Rina. At mahal din siya ng kapatid mo. Nanikip ang dibdib niya. Hindi mo kailangang agawin, bulong ni Selene. Kailangan mo lang ipakita kung sino ang mas karapat-dapat. Ayokong saktan si Rebecca. Totoo ba? Biglang tumingala si Rina. Sapagkat minsan, dugtong ni Selene, ang hindi pagkilos ay siya ring pananakit sa sarili. Pagkatapos niyon, iniwan niyang magulo ang puso ni Rina. At sa unang pagkakataon, hindi na agad tumanggi ang diwata sa kanyang mga salita. Samantala, isang bagong pagsubok ang dumating sa Barrio San Jose. Hindi pangkaraniwan ang init ng mga sumunod na linggo. Unti-unting natuyo ang ilang bahagi ng mga bukirin. Ang dating masiglang ilog ay humina ang agos. Ang mga pananim ng baryo ay nagsimulang malanta. Nag-alala ang lahat. Kapag nagpatuloy ito, mawawalan tayo ng aanihin, sabi ng mga matatanda. Bilang isa sa pinakamasipag na magsasaka, nanguna si Antonio sa pagtulong sa mga kapitbahay. Nagbahagi siya ng natitirang tubig, tumulong sa paglikha ng maliliit na kanal, at kahit sarili niyang ani ay isinakripisyo upang makatulong sa iba. Lalo siyang hinangaan ng baryo. Ngunit sa lupang luntian, alam ni na Rebecca at Reyna Amarantha na hindi ito ordinaryong tagtuyot. Si Selene, madiing sabi ng Reyna. Bakit niya ito ginagawa? Tanong ni Rebecca. Dahil kapag naghirap ang mga tao, mas madaling masira ang puso. At kapag nasira ang puso, mas madaling mawalan ng pag-asa. Naunawaan ni Rebecca ang tunay na pakay. Hindi lamang sirain ang baryo, kundi subukin si Antonio at sirain ang pag-ibig. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa kabila ng babala ng kanyang ina, nagtungo siya sa puso ng tuyong bukirin sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Doon, ginamit niya ang mas malalim na kapangyarihan ng mga diwata. Lumuhod siya sa gitna ng tuyong lupa at inalay ang sariling lakas upang tawagin ang sinaunang ulan ng lupang luntian. Unti-unting kumislap ang kanyang katawan. Sumayaw ang liwanag mula sa kanyang mga kamay patungo sa kalangitan. At maya-maya, bumuhos ang ulan. Hindi marahas, kundi banayad, masagana, at tila basbas ng langit. Nagising ang buong baryo sa himalang iyon.
Ang tuyong lupa ay muling nabasa. Ang mga pananim ay nabuhay. At muling umagos ang ilog. Nagdiwang ang mga tao. Ngunit sa gitna ng himala, si Rebecca ay bumagsak sa gitna ng bukid. Hina, maputla, at halos mawalan ng liwanag. Si Antonio ang nakatagpo sa kanya. Rebecca, agad niya itong kinarga. Sa pagkakataong iyon, wala nang maitatago si Rebecca. Lumitaw ang kanyang pakpak, ngunit hindi na singningning ng dati. May mga bahagi na itong tila naglalaho. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Antonio. Ngumiti siya ng mahina. Pinrotektahan kita. Sa ganitong kapalit, mas mahalaga ka. Hindi. Napaluha si Antonio sa unang pagkakataon sa harap niya. Huwag mong sasabihing may halaga ang buhay ko kung mawawala ka rin lang. Natahimik si Rebecca. Dahil sa mga salitang iyon, lalo niyang naramdaman ang lalim ng damdamin ng mortal. At iyon din ang lalong nagpalapit sa kanya sa kapahamakan. Mula sa di kalayuan, nasaksihan ni Rina ang lahat. Nakita niya ang pagluha ni Antonio. Nakita niya ang takot nito para kay Rebecca. At sa puso niyang pilit lumalaban, may isang masakit na katotohanang unti-unting luminaw. Mahal na ni Antonio si Rebecca. Hindi pa man ganap, ngunit papunta na roon. At sa gabing iyon, unang nagpasya si Rina. Hindi upang sirain ang kapatid, kundi upang hindi tuluyang mawala ang sariling pagkakataon. Sa lihim ng kagubatan, hinanap niya si Selene. Kung may paraan, nanginginig niyang sabi, upang iligtas siya at hindi mawala si Antonio sa akin. Dahan-dahang ngumiti si Selene. May tagumpay sa kanyang malamig na mga mata. May paraan, bulong niya. Ano iyon? Lumapit siya. At bawat paraan may kapalit. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Rina na ang unang hakbang upang ipaglaban ang pag-ibig ay maaari ring maging unang hakbang patungo sa dilim. Sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan ng San Jose, lampas sa mga punong hindi kayang yakapin ng 10 tao, lampas sa mga baging na tila buhay kung gumalaw sa dilim, naroon ang isang lugar na bihirang marating maging ng mga diwata ng lupang luntian. Ito ang gubat ng Anino. Isang puok na matagal nang ipinagbabawal, sapagkat dito nananatili ang mga labi ng sinaunang salamangkang isinumpa ng panahon. Sa gitna nito nakatayo ang salamin ng lihim, isang mahiwagang salaming yari hindi sa karaniwang pilak, kundi sa kristal na nabuo mula sa luha ng mga pusong nabigo sa pag-ibig. Sinasabing kaya nitong ipakita hindi lamang ang katotohanan, kundi pati ang pinakamalalim na hangarin ng sinumang haharap dito. At sa gabing nababalot ng makapal na ulap, naroon si Rina. Nag-iisa, tahimik. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may unos. Hindi siya nagtungo roon bilang isang masamang diwata. Hindi rin upang tuluyang yakapin ang dilim. Naroon siya dahil sa desperasyon, dahil sa takot, dahil sa pag-asang baka may paraang hindi niya kailangang mawala si Antonio at hindi rin mawala si Rebecca. Ngunit sa mundo ng sinaunang hiwaga, bihirang may biyayang walang kapalit. Lumapit si Celine mula sa mga anino. Ang kanyang anyo'y tila usok na may hugis ng isang dating napakagandang nilalang.
Handa ka na bang makita ang totoo? Tanong niya. Nag-atubili si Rina. Ang totoo, tungkol saan? Sa puso ni Antonio. Nanikip ang dibdib niya. Ikinaway ni Selene ang kanyang maputlang kamay at unti-unting kumislap ang salamin ng lihim. Sa unay hamog lamang ang makikita. Ngunit maya-maya, lumitaw si Antonio. Nakita ni Rina ang binata sa tabi ng ilog, hawak ang kamay ni Rebecca habang ito'y mahina pa mula sa paggamit ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, puno ng lambing, puno ng damdaming hindi maikakaila. Bakit mo ginawa iyon para sa akin? Tanong ni Antonio sa salamin. At narinig ni Rina ang sagot ni Rebecca. Dahil mahal kita. Parang tumigil ang mundo. Hindi dahil hindi niya ito inaasahan, kundi dahil mas masakit pala kapag narinig na mismo ang katotohanan. Ngunit ang higit pang sumugat sa kanya ay ang sumunod. Hindi agad nagsalita si Antonio. Subalit marahan niyang hinawakan ang mukha ni Rebecca. At sa kanyang mga mata, naroon ang sagot bago pa man lumabas sa labi. Mahal din yata kita. Napapikit si Rina. Ang salitang yata ay may alinlangan. Ngunit sapat na iyon upang wasakin ang natitira niyang pag-asa. Napaatras siya, tila nawalan ng lakas. Hindi. Bulong niya. Ngunit hindi pa tapos ang salamin. Biglang nagbago ang larawan. Ipinakita nito ang isang posibleng hinaharap. Si Rebecca, unti-unting naglalaho sa bisig ni Antonio. Si Antonio, wasak ang puso. Si Rina, nag-iisa. At ang buong lupang luntian, nilalamon ng dilim. Ano ito? Takot na tanong ni Rina. Ang maaaring mangyari, sagot ni Celine, kapag hinayaan mong manaig ang kasalukuyan. Hindi. Ang sumpa ay totoo, bulong ng anino. Kapag mas pinili ni Antonio ang isa, may mawawala. Napaluha si Rina. Ayaw kong mawala si ate. Kung gayon, sabi ni Celine, baguhin mo ang kapalaran. Paano? Iyon ang tanong sa puso ni Rina. Ngumiti si Celine, hindi mabait, hindi rin lubos na malupit, kundi parang isang taong alam na ang susunod na mangyayari. May isang paraan. Ano? Ang pusod ng buwan. Natahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila umatras. Isang sinaunang hiyas, paliwanag ni Celine, na kayang putulin ang sumpa ng kambal. Putulin? Oo. Maaari nitong iligtas kayong dalawa. Ngunit ano? Ang mortal na minamahal ninyo ay kailangang makalimot. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Makalimot? Sa inyong dalawa, sa lahat. Parang piniga ang kanyang puso. Ibig sabihin, mabubuhay si Rebecca. Mabubuhay siya. Ngunit si Antonio, mawawala sa kanila magpakailanman. Hindi pwede, nanginginig niyang sabi. Kung gayon, malamig na tugon ni Celine. Pumili ka, sarili, kapatid, o pag-ibig? Naglahong parang usok si Celine, iniwang mag-isa si Rina sa harap ng salamin. At sa unang pagkakataon, naranasan niyang ang pinakamahirap palang laban ay hindi laban sa kaaway, kundi laban sa sariling puso. Samantala, sa kubo ni Antonio, tahimik na nagpapagaling si Rebecca.
Hindi alam ng buong baryo ang kanyang tunay na pagkatao. Para sa kanila, isa lamang siyang mahiyaing dalagang natagpuan ni Antonio na nanghihina sa bukid. Si Aling Selinging ang nag-aalaga rito at labis ang paghanga sa napakabait at napakagandang dalaga. Antonio, minsang sabi ng matanda habang nagluluto, kung hindi mo pakakasalan yan balang araw, ikaw ang may diferensya. Namula si Antonio. At mula sa higaan, napangiti si Rebecca sa kabila ng panghihina. Sa mga simpleng sandaling iyon, mas lalo niyang naranasan ang mundong noon ay pinagmamasdan lamang niya mula sa malayo. Ang init ng tahanan, ang halakhak sa hapag, ang simpleng pag-aalala. Mga bagay na walang mahika, ngunit tila higit na makapangyarihan kaysa salamangka. Antonio, minsang tanong niya habang magkasama sila sa labas, pinagmamasdan ang dapit hapon. Kung sakaling malaman mong ang isang taong mahal mo ay hindi maaaring manatili sa mundo mo, mamahalin mo pa rin ba? Hindi agad sumagot si Antonio. Sa halip, tumingin siya sa malawak na bukirin. Ang pag-ibig, sabi niya, hindi nasusukat sa tagal. Napatingin si Rebecca. Kundi, sa katotohanang kahit sandali, pinili mo. Nabasa ng luha ang mga mata ni Rebecca. Sapagkat sa mga simpleng salitang iyon, tila handa niyang tanggapin kahit ang sakit ng tadhana. Ngunit hindi alam ni Antonio na sa likod ng mga punong mangga naroon si Rina. Tahimik, nakikinig. At habang naririnig niya ang bawat salitang nagpapalalim sa pag-ibig ng dalawa, may isang pasyang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Kung hindi niya kayang maagaw si Antonio, marahil kailangan niya siyang iligtas. Kahit kapalit ay ang sarili niyang kaligayahan. Kinagabihan, bumalik siya sa lupang luntian at nagtungo sa lihim na silid-aklatan ng kanilang kaharian. Isang lugar na tanging maharlikang diwata lamang ang maaaring pasukin. Doon niya hinanap ang katotohanan tungkol sa pusod ng buwan. Sa pagitan ng mga lumulutang na pahina at sinaunang aklat na yari sa dahon ng pilak, natagpuan niya ang isang propesiya. Kapag ang kambal na isinilang sa liwanag ay sabay na umibig sa anak ng lupa, ang sumpay mapuputol lamang sa tatlong paraan: pagsuko ng isa, paglimot ng mortal, o pag-aalay ng pusong tunay na umiibig nang walang hinihinging kapalit. Paulit-ulit iyong binasa ni Rina. At sa huling paraan, may kung anong kumirot. Pag-aalay ng pusong tunay. Hindi nakasaad kung sino. Hindi malinaw kung paano. Ngunit ramdam niyang iyon ang pinakamabigat. Sa pagsasara niya ng aklat, isang desisyon ang nabuo. Hindi pa niya alam kung kakayanin niya. Ngunit sisikapin niyang hanapin ang pusod ng buwan bago tuluyang manaig ang sumpa. At kung kinakailangan, siya mismo ang magiging kapalit. Habang sa malayo, sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, nakangiti si Selene. Sapagkat bawat hakbang ng pag-ibig patungo sa sakripisyo ay isa ring hakbang palapit sa trahedya. Sa pagsikat ng bagong araw sa Barrio San Jose, tila payapa ang lahat. Ang ginintuang sinag ng araw ay muling humalik sa mga bukirin. Ang hangin ay banayad. Ang mga ibon ay umaawit na wari ay walang alam sa mga lihim na unos na namumuo sa pagitan ng mga puso ng diwata at tao.
Ngunit sa ilalim ng payapang anyong iyon, may tatlong pusong unti-unting hinahabi ng tadhana sa landas na hindi na nila maaaring takasan. Si Antonio, na araw-araw ay lalong nahuhulog kay Rebecca. Si Rebecca, na sa bawat sandali ng pag-ibig ay unti-unti namang nauubos. At si Rina, na piniling tahimik na maglakbay patungo sa isang kapalarang maaaring sumira o magligtas sa lahat. Walang nakaalam sa kanyang balak. Hindi si Rebecca, hindi si Antonio. Maging si Reyna Amaranta ay hindi agad natunugan ang kanyang pagkawala. Bago pa sumikat ng lubos ang araw, nagtungo si Rina sa pinakamatandang bahagi ng lupang luntian, ang tarangkahan ng Silver Shadow, isang lihim na lagusan patungo sa mga sinaunang lupain kung saan nakatago ang pusod ng buwan. Ayon sa alamat, ang hiyas ay nilikha ng batalang buwan bilang balanse sa mga sumpang ipinataw ng pag-ibig at kapalaran. Hindi ito maaaring kunin ng sakim. Hindi ito sumusunod sa kapritsyo. Nagpapakita lamang ito sa pusong handang magsakripisyo. Ngunit upang marating ito, kailangang malampasan ng tatlong pagsubok. Ang gubat ng alaala, ang lawa ng katotohanan, at ang bundok ng huling hiling. Huminga ng malalim si Rina bago tumawid sa tarangkahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kasamang kapatid. At sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot. Ngunit nagpatuloy siya. Samantala, sa Barrio San Jose, unti-unting lumalakas si Rebecca sa pangangalaga ni Antonio. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang minamahal ang simpleng mundo ng tao. Natutuhan niyang magtanim, matutong magluto, kahit madalas mapaalat, matutong tumawa sa maliliit na bagay, at higit sa lahat, matutong mangarap. Kung hindi ka diwata, minsang biro ni Antonio, habang magkatulong silang nagtatanim ng gulay, ano kaya ang gusto mong maging? Napaisip si Rebecca. Noon, ang tanong na iyon ay imposible. Dahil bilang diwata, ang kanyang kapalaran ay nakaukit na sa sinaunang batas. Ngunit ngayon, ngumiti siya. Siguro, simpleng babae rito sa baryo. Talaga? Oo. Bakit? Tumingin siya kay Antonio, banayad ngunit puno ng kahulugan. Dahil dito, natutunan kong ang simpleng buhay pala ay pwedeng maging pinakamasaya. Hindi agad nakaimik si Antonio. Sa dibdib niya, may damdaming hindi na maikakaila. Mahal na niya si Rebecca. Hindi lamang bilang hiwaga, hindi lamang bilang diwata, kundi bilang siya. Ngunit habang lumalalim ang pag-ibig nila, lalong lumilinaw ang panganib. Napansin ni Antonio na mas madalas mapagod si Rebecca. Mas madalas humina. At may mga sandaling ang kanyang mga kamay ay tila nagiging liwanag bago muling bumalik sa anyo. May nangyayari sa iyo, sabi niya minsang may bakas ng takot. Pagod lang ako. Hindi iyon totoo. Tahimik si Rebecca. Hindi niya kayang sabihin. Sapagkat paano niya ipaliliwanag na ang mismong pagmamahal niya ang dahan-dahang kumikitil sa kanyang pagiging diwata. Samantala, narating ni Rina ang unang pagsubok. Ang gubat ng alaala. Isa itong masukal na kagubatan kung saan ang bawat puno ay sumasalamin sa nakaraan ng sinumang papasok.
Habang naglalakad siya, nagsimulang lumitaw sa paligid ang mga alaala. Ang pagkabata nilang dalawa ni Rebecca. Ang unang paglipad. Ang mga tawanan. Ang pangakong kahit anong mangyari, tayo ang magkasama. Napahinto siya. Maya-maya, nagbago ang paligid. Nakita niya si Antonio, ngunit kasama si Rebecca. Masaya, payapa, at siya, wala. Parang sinaksak ang puso niya. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit sumagot ang kagubatan. Ito ang kinatatakutan mo. Napaluha siya. Dahil oo, hindi lamang mawala si Antonio ang kinatatakutan niya, kundi ang maiwang hindi pinili. Lumuhod siya, nanginginig. Ngunit sa gitna ng sakit, naalala niya ang propesiya. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan siyang tumayo. Kung ang kaligayahan niya ay wala ako, bulong niya, haharapin ko. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang daan. Nalampasan niya ang unang pagsubok. Sa kabilang dako, nagsimulang maghinala si Reyna Amarantha. Nang maramdaman niyang wala si Rina sa kaharian, agad niyang natuklasan ang kanyang pinuntahan. Hindi, bulong niya. Dahil alam niyang ang landas patungo sa pusod ng buwan ay hindi lamang mapanganib. Maaari itong maging wakas. Agad niyang ipinatawag si Rebecca. Nang malaman nito ang ginawa ng kapatid, namutla siya. Bakit niya gagawin iyon? Ngunit sa puso niya, alam niya, dahil mahal siya ni Rina. Hindi lamang bilang kapatid, kundi sapat upang isugal ang lahat. Pupuntahan ko siya, mariing sabi ni Rebecca. Hindi! Sigaw ng Reyna. Kapag pareho kayong nagtungo roon habang hindi pa napuputol ang sumpa, maaaring mapabilis ang propesiya. Hindi ko hahayaang mag-isa siya. Sa unang pagkakataon, sinuway ni Rebecca ang kanyang ina hindi dahil sa pag-ibig kay Antonio, kundi dahil sa pag-ibig sa kapatid. At sa gabing iyon, lihim siyang umalis. Ngunit hindi niya alam. Sinundan siya ni Antonio. Narinig nito ang bahagi ng usapan at bagamat hindi niya lubos na nauunawaan, sapat nang malaman niyang nasa panganib si Rebecca. At saan ka man pumunta, bulong niya, hindi kita hahayaang mag-isa. Sa gayon, nagsimula ang isang paglalakbay na hindi inaasahan ng tadhana. Si Rina, papunta sa sakripisyo. Si Rebecca, papunta sa pagliligtas. At si Antonio, isang mortal na handang tahakin maging ang mundo ng hiwaga alang-alang sa pag-ibig. Samantala, sa ikalawang pagsubok, narating ni Rina ang lawa ng katotohanan. Ang tubig nito'y malinaw na tila walang ilalim. Sa gitna ng lawa, may tinig na umaling-aungaw. Ano ang tunay mong nais? Madaling sagutin, inakala niya. Mailigtas ang kapatid ko. Ngunit kumulo ang tubig. Kasinungalingan. Nagulat siya. Muling tinanong, ano ang tunay mong nais? Napapikit si Rina. At sa unang pagkakataon, buong tapang niyang inamin, mahal ko si Antonio at nais ko ring mahalin niya ako. Biglang umalon ang lawa. Ngunit sa halip na lunurin siya, kumalma ito. Sapagkat ang pusong marunong umamin
ay pusong hindi takot sa katotohanan. Isang tulay ng liwanag ang lumitaw. Nalampasan niya ang ikalawang pagsubok. Ngunit habang papalapit siya sa huling yugto, unti-unti ring lumalapit ang kanyang kapatid, kasama ang mortal na parehong dahilan ng kanilang paglalakbay. At sa likod ng lahat, tahimik na sumusunod si Selene. Sapagkat sa bundok ng huling hiling, hindi lamang mga pangarap ang nasusubok, kundi kung sino ang handang mawala para sa pag-ibig. Sa pinakadulo ng sinaunang daigdig na nakatago sa likod ng kagubatan ng San Jose, lampas sa mga ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan at mga lambak na binabantayan ng mga espiritu ng hangin, naroroon ang bundok ng huling hiling. Hindi ito ordinaryong bundok. Ito ang lugar kung saan sinusukat hindi ang lakas ng kapangyarihan, kundi ang bigat ng puso. Sinasabing ang sino mang makarating sa tuktok nito ay maaaring humiling sa pusod ng buwan, ngunit tanging ang may pusong handang magsakripisyo nang walang bahid ng kasakiman ang maririnig. At sa paanan nito, narating ni Rina ang huling pagsubok. Pagod na siya. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang sugatan mula sa paglalakbay. Ang kanyang liwanag ay hindi na kasing ningning ng dati. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil sa bawat hakbang pataas, iisa lamang ang laman ng kanyang puso. Hindi niya hahayaang mawala si Rebecca. Hindi niya hahayaang manaig ang sumpa, kahit pa siya ang maging kapalit. Habang inaakyat niya ang bundok, nagsimulang magbago ang paligid. Nawala ang mga puno. Nawala ang hangin. Nawala maging ang tunog ng sarili niyang yapak. Sa halip, nabalot siya ng puting kawalan. At mula roon, lumitaw ang isang anyong kamukha niya. Ngunit hindi ito siya. Ito ang sarili niyang anino, ang bahagi ng pusong puno ng selos, takot at pagnanais. Bakit ka narito? Tanong ng anino. Upang iligtas ang kapatid ko. Talaga ba? Matigas ang tinig nito. O upang hindi mo maranasang siya ang piliin? Napaatras si Rina. Hindi. Hindi ba't nasaktan ka nang marinig mong mahal niya si Rebecca? Tahimik siya. Hindi ba't minsan hiniling mong sana ikaw na lang? Tumulo ang luha niya. Dahil oo, naisip niya iyon. Hindi man niya ginusto, dumaan iyon sa puso niya. Kung gayon, bulong ng anino, hindi ka karapat-dapat. Biglang yumanig ang bundok. Nagkaroon ng mga bitak ang dinaanan niya. Muntik siyang mahulog. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang mga yakap ni Rebecca noong bata pa sila. Ang mga gabing sabay silang nangangarap. Ang pangakong hindi sila mag-iiwanan. At higit sa lahat, ang katotohanang kahit mahal niya si Antonio, mas mahalaga pa rin sa kanya ang kapatid. Napapikit siya at buong tapang na sinabi, "Oo, nasaktan ako." Natahimik ang paligid. Oo, minahal ko rin siya. Humina ang pagyanig. At oo, minsan, ninais kong ako ang piliin. Unti-unting naglaho ang anino. Ngunit kung ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili sa kaligayahan nila kaysa sa sarili ko, iyon ang pipiliin ko. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag sa buong bundok. Nalampasan niya ang huling pagsubok.
Sa tuktok, sa ilalim ng napakalaking buwan na tila abot kamay, naroon ang pusod ng buwan. Isa itong hiyas na kumikislap sa kulay pilak, bughaw at ginto, tila may sariling tibok, parang puso ng kalangitan. Lumapit si Rina, nanginginig. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, "Rina!" Napalingon siya. Naroon sina Rebecca at Antonio. Pagod. Habol ang hininga. Ngunit buhay. "Ate!" bulong ni Rina. Agad siyang niyakap ni Rebecca ng mahigpit. "Bakit mo ito ginagawa mag-isa?" Umiiyak nitong tanong. "Dahil ayokong mawala ka." Sa yakap na iyon, gumuho ang lahat ng takot, selos at sakit. Hindi sila magkaribal sa sandaling iyon, kundi kambal muli, magkatuwang, magkakampi. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang dumilim ang kalangitan. Lumitaw si Selene. Hindi na siya simpleng anino. Sa ilalim ng liwanag ng pusod ng buwan, nahayag ang kanyang tunay na anyo, makapangyarihan, sugatan ng nakaraan, at nilalamon ng pait. Kay gandang tagpo, malamig niyang sabi, "Selene," mariing wika ni Rebecca, "akala ba ninyo'y hahayaan kong magkaroon kayo ng wakas na ipinagkait sa akin?" Umaling-aungaw ang kanyang tinig. Yumanig ang bundok. "Sinira ako ng pag-ibig," sigaw niya. "Kaya't walang pag-ibig sa pagitan ng diwata at mortal ang dapat mabuhay." Ipinadala niya ang malalakas na anino patungo sa tatlo. Agad na hinarang ni Rebecca gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Lumaban si Rina. Ngunit malakas si Selene, mas malakas kaysa sa inaasahan nila, sapagkat pinapalakas siya ng sarili niyang galit. Natumba si Rebecca, nanghina si Rina, at sa unang pagkakataon, si Antonio, isang mortal, ang tumayo sa pagitan nila at ng dilim. "Tumigil ka," sigaw niya. Natawa si Selene. "At ano ang magagawa mo? Isa ka lamang tao." Marahan ngunit matatag siyang tumingin dito. "Maaaring tao lang ako." Lumapit siya sa magkapatid. "Pero kaya kong pumili." Biglang kumislap ang pusod ng buwan. Tila tumugon sa kanyang puso. Naalala ni Antonio ang propesiya na narinig niya mula sa usapan ng mga diwata. Pag-aalay ng pusong tunay na umiibig nang walang hinihinging kapalit. At doon niya naunawaan, hindi ito tungkol sa pagpili kung sino ang mamahalin, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo para sa lahat. Kung may kailangang kapalit, bulong niya, "Ako na." "Antonio, huwag!" sigaw ni na Rebecca at Rina. Ngunit huli na. Hinawakan niya ang pusod ng buwan. Isang matinding liwanag ang sumabog sa buong bundok. Naramdaman ni Antonio ang bawat alaala, bawat tibok, bawat pagmamahal sa kanyang puso na tila hinihila palabas. Ngunit hindi siya nagsisi. Dahil sa huling sandaling iyon, iisa lamang ang hiling niya. Mailigtas ko sila. Sumabog ang kapangyarihan ng buwan sa buong kalangitan. Napaurong si Selene, napasigaw habang unti-unting nababasag ang kadilimang bumabalot sa kanya. Hindi. Unti-unting naglaho ang kanyang galit, hanggang ang naiwan na lamang ay isang babaeng sugatan ng lumang pag-ibig.
At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, umiyak siya. Hindi sa galit, kundi sa paglaya. Naglahong parang hamog si Selene sa liwanag ng buwan. Kasabay nito, nabasag ang sumpa ng kambal. Ngunit nang humupa ang liwanag, bumagsak si Antonio at dahan-dahang pumikit. Sa nanginginig na kamay ni Rebecca, naramdaman niya ang tibok. Mahina. Ngunit naroon. Buhay siya. Ngunit, hindi niya tayo maalala. Bulong ng tinig ng buwan. Nanlumo ang kambal, sapagkat iyon ang kapalit. Nabuhay silang pareho. Nabasag ang sumpa. Ngunit ang lalaking minahal nila, mawawala sa alaala ang lahat ng tungkol sa kanila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang yakap nila ang mortal na kanilang kapalaran, iisa ang tanong sa kanilang mga luha. Kapag ang pag-ibig ay nabuhay, ngunit ang alaala nito'y nawala, maaari pa kayang magsimula muli ang puso? Nang magmulat ng mga mata si Antonio, hindi niya alam kung ilang araw na ang lumipas. Ang una niyang naramdaman ay ang banayad na simoy ng hangin mula sa bintana ng kanyang kubo. Ang ikalawa ay ang amoy ng bagong lutong lugaw. At ang ikatlo, isang kakaibang lungkot. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may bahagi ng kanyang puso na mabigat. Gayong hindi niya naman alam kung ano ang nawala. Dahan-dahan siyang bumangon. Agad lumapit si Aling Siling, may halong tuwa at pag-aalala. Salamat sa may kapal at gising ka na, iho. Anong nangyari po? Natagpuan ka raw sa paanan ng bundok matapos ang malakas na bagyo. 3 araw kang walang malay. Napakunot ang noo ni Antonio. Bundok? Wala ka bang natatandaan? Pinilit niyang alalahanin. May mga pira-pirasong larawan, liwanag, buwan, 2 matang umiiyak. Ngunit sa tuwing susubukan niyang buuin, tila hamog itong naglalaho. Wala po, mahinang sagot niya. At iyon ang simula ng kanyang bagong katahimikan. Mabilis na kumalat sa Barrio San Jose ang kanyang paggaling. Bumalik siya sa bukid, sa pagtatanim, sa pagtulong sa kapwa. Ngunit kapansin-pansin sa lahat na tila may nabago. Mas tahimik siya ngayon. Mas madalas mapatingin sa ilog. Mas madalas mapatitig sa buwan na parang may hinahanap. Minsan, nagigising siya sa gabi na basa ng luha ang kanyang mukha kahit hindi niya alam kung bakit. At sa bawat pagkakataong iyon, may isang pangalan ang halos mabuo sa kanyang labi. Ngunit hindi kailanman ganap. Samantala, sa lupang luntian, nabasag man ang sumpa, hindi nito nabura ang sakit. Buhay sina Rebecca at Rina. Ligtas. Ngunit ang tagumpay ay may kapaitang hindi matatakasan. Naroon sila, humihinga, magkasama. Ngunit ang taong kapwa nila minahal, hindi na sila kilala. Sa maraming gabi, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Rebecca si Antonio mula sa hangganan ng kagubatan. Nakikita niya itong nagtatrabaho sa bukid, ngumingiti sa mga bata, tumutulong sa matatanda, buhay. Ngunit sa bawat ngiting iyon, alam niyang wala na roon ang alaala nilang dalawa. Minsan, napapatanong siya, mas mabuti nga ba itong ganito? Naligtas siya, ngunit walang sakit? O mas mabuti bang nasaktan siya,
basta't naalala siya. Ngunit tuwing maaalala niya ang mga salitang minsang sinabi ni Antonio, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa katotohanang kahit sandali, pinili mo. Unti-unti niyang tinatanggap dahil pinili niya. At marahil, sapat na muna iyon. Si Rina na may nagbago rin. Ang dating mapusok at mapaglarong diwata ay naging mas tahimik, mas malalim. Hindi dahil nawalan siya ng sigla, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi laging pag-angkin. Minsan, ito'y pagpapalaya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya tiningnan si Rebecca bilang karibal, kundi bilang kapatid na kapwa na sugatan at kapwa nagmahal. Isang gabi sa ilalim ng punong pilak, muling naupo ang kambal sa dati nilang paboritong lugar. Katulad noong dati, ngunit mas matatag na ngayon. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Rina. Napatingin si Rebecca. Hindi kailanman. Kahit minahal ko rin siya. Ngumiti si Rebecca, may luha ngunit may lambing. Hindi mo kasalanang marunong kang magmahal. Napahikbi si Rina. At ikaw? Mamahalin ko pa rin siya, bulong ni Rebecca, kahit hindi na niya ako maalala. Sa mga salitang iyon, tila tuluyang naghilom ang lamat ng kanilang puso. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil pinili nilang huwag hayaang sirain nito ang kanilang pagiging kambal. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang sigla sa San Jose. Lalong yumabong ang bukirin ni Antonio. Ang kanyang lupain ang naging pinakamabunga sa baryo, tila basbas ng isang hiwagang hindi niya maunawaan. Ngunit may isang bahagi ng kanyang buhay ang nanatiling kulang. Hindi siya nanligaw. Hindi siya tumingin sa iba. Hindi dahil wala siyang pagkakataon, kundi dahil pakiramdam niya'y may pusong nauna ng napuno, kahit hindi niya maalala kung paano. Isang gabi ng piyesta sa San Jose, muling nabuhay ang baryo sa ilaw, tugtog at tawanan. Nagtipon ang lahat sa plaza. May sayawan, may pagkain, may awitan. At si Antonio, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napilitang sumama. Habang naglalakad siya sa gilid ng plaza, may napansin siyang dalawang dalagang nakatayo sa ilalim ng punong acacia. Pareho silang napakaganda. Parehong tila pamilyar. Ang isa'y may katahimikang parang awit ng ilog. Ang isa na may ngiting tila liwanag ng bituin. Sina Rebecca at Rina, nakapag-anyong mortal. Hindi upang guluhin siya, hindi upang ibalik ang nawala, kundi upang minsan, maranasan lamang siyang makita ng malapitan. Natigilan si Antonio. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may kung anong matagal nang natutulog sa kanyang kaluluwa ang biglang kumilos. Lumapit siya. Pasensya na, marahan niyang sabi. Nagkakilala na ba tayo? Napatingin ang kambal sa isa't isa. Sa simpleng tanong na iyon, parang muling nabuhay ang libong alaala sa kanilang puso. Ngunit hindi sila umiyak. Hindi sila nagpumilit. Sa halip, marahang ngumiti si Rebecca. Hindi pa. At si Rina na may tumawa ng banayad. Pero pwede palang magsimula.
May kung anong hindi maipaliwanag na ginhawa ang naramdaman ni Antonio. Parang ang dalawang estrangherang ito ay hindi bago, kundi matagal na niyang hinintay. Kung ganoon, sabi niya, maaari ko bang malaman ang inyong mga pangalan? Tahimik na huminga si Rebecca. Ako si Rebecca. Ngumiti si Rina. At ako si Rina. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig, ngunit mabining hangin. Kumislap ang buwan. At sa kaibuturan ng puso ni Antonio, may isang damdaming hindi kayang burahin ng anumang mahika. Pagkilala. Hindi ng isip, kundi ng puso. Hindi pa man bumabalik ang alaala. May isang bagay nang nagsisimulang mabuo muli. Pag-ibig. At sa pagkakataong ito, hindi na sumpa ang magdidikta ng kanilang kapalaran, kundi ang mga bagong pagpiling gagawin nila. Mula sa gabing muli silang nagkita sa piyesta ng Barrio San Jose, tila may bagong pintuang bumukas sa buhay ni Antonio. Isang pintuang hindi niya maipaliwanag, ngunit buong puso niyang nais pasukin. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit sa simpleng pagbanggit ng pangalang Rebecca at Rina ay tila may banayad na kirot at ligaya na sabay na sumisibol sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ang kanilang mga mukha ay parang matagal na niyang napanaginipan. At lalong hindi niya maunawaan kung bakit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli siyang nakaramdam na parang may tahanang hinahanap ang kanyang puso. Ngunit hindi tulad noon, walang pilit ang tadhana, walang sumpa, walang lihim na kapangyarihang nagdidikta ng kapalaran. Mayroon lamang tatlong pusong malayang muling pumili. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Antonio ang kambal. Bilang mga pinsang ipinakilala ni Aling Seling mula sa Karatigpok, naging madali para kina Rebecca at Rina ang manatili sa baryo nang hindi pinaghihinalaan. At sa unang pagkakataon, naranasan ng kambal ang mamuhay hindi bilang mga diwata, kundi bilang ordinaryong dalaga. Natutuhan nilang magigib sa poso kahit madalas mabasa. Matutong magluto sa kalan kahit minsang mapaso. Matutong makihalubilo sa mga kapitbahay, tumawa sa mga simpleng biro, at sumayaw sa plaza nang hindi lumilipad. Si Rina, gaya ng dati, ay mabilis na minahal ng baryo dahil sa kanyang sigla. Siya ang laging nangunguna sa mga bata sa paligsahan, tumutulong sa pag-aani habang umaawit, at kayang patawanin kahit ang pinakamasungit na matanda. Si Rebecca na may naging paborito ng mga ina at lola dahil sa kanyang lambing, tiyaga at katahimikan. Siya ang madalas hinga ng payo kasama sa pagtatanim at pinupuri sa likas niyang kabutihan. At si Antonio, unti-unti niyang nakilala silang muli. Hindi bilang mga hiwagang nilalang, kundi bilang dalawang pusong tunay. Sa bawat araw, mas lalo niyang napansin ang kanilang pagkakaiba. Kay Rebecca, natagpuan niya ang katahimikang nagpapalalim sa kanya. Kay Rina, natagpuan niya ang siglang nagpapagaan sa kanya. At habang tumatagal, lalo niyang naunawaan ang isang katotohanang hindi niya dating mawari. Hindi magkatulad ang pagmamahal, sapagkat may pag-ibig na parang ilog, payapa ngunit malalim. At may pag-ibig na parang hangin, masigla ngunit malaya. Ngunit sa kabila nito,
iisa lamang pala ang tunay na pinipili ng puso. Isang dapit hapon, habang tinutulungan ni Antonio si Rebecca sa bukirin, biglang nagsimulang umulan. Hindi malakas, kundi iyong uri ng ulan na banayad, malamig, at tila may dalang alaala. Tumigil sila sa ilalim ng isang punong mangga. Tahimik lamang sa una, ngunit habang pinagmamasdan ni Antonio ang mga patak ng ulan sa buhok ni Rebecca, may kung anong larawan ang biglang kumislap sa kanyang isipan. Isang ilog, isang bagyo, isang pakpak na gawa sa liwanag. Napahawak siya sa ulo. Antonio? Nag-aalalang tanong ni Rebecca. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang alaala, may bumalik. Hindi lahat. Hindi buo. Ngunit sapat upang maramdaman. Ikaw, bulong niya habang nanginginig ang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. May naaalala ka? Hindi niya maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano, pero pakiramdam ko, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Matagal na kitang hinahanap. Napuno ng luha ang mga mata ni Rebecca. Hindi dahil bumalik agad ang lahat, kundi dahil kahit nawala ang alaala, nahanap pa rin siya ng puso nito. Mula sa di kalayuan, nakita iyon ni Rina. At sa halip na sakit, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Dahil sa wakas, malinaw na. Hindi siya natalo. Hindi siya kulang. Hindi siya pangalawa. Naging bahagi siya ng isang pag-ibig na nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging pinili, kundi sa pagpapalang minsan kang natutong umibig ng wagas. Kinagabihan, sa ilalim ng punong pilak sa lupang luntian, kinausap ni Rina si Reyna Amaranta. Handa na po akong tahakin ang sarili kong landas. Napatingin ang Reyna. Nasasaktan ka ba? Ngumiti si Rina, hindi tulad ng dati na puno ng kapritsyo, kundi puno ng paghinog. Opo. Kung gayon, bakit ka nakangiti? Dahil ngayon ko naunawaan, ang pag-ibig ay hindi laging paghawak. Tumingala siya sa buwan. Minsan, ito'y pagpapakawala ng may kapayapaan. Sa unang pagkakataon, hindi bilang batang diwata kundi bilang ganap na puso, lumipad si Rina patungo sa mas malawak na daigdig. Pinili niyang maging tagapagbantay ng mga hangin, ilog, at mga pusong sugatan upang wala ng ibang maligaw sa pait na minsang muntik sumira sa kanya. At habang siya'y lumalayo, hindi siya nag-iisa. Dala niya ang pagmamahal ng kapatid at ang bagong lakas ng sariling pagkatao. Samantala, sa Barrio San Jose, sa paglipas ng mga buwan, mas lalong tumibay ang samahan nina Antonio at Rebecca. Hindi man agad bumalik ang lahat ng alaala, sapat na ang bawat bagong araw upang muling buuin ang dati. At marahil, mas maganda pa, dahil ngayon, hindi na sila pinagbuklod ng sumpa o salamangka, kundi ng malayang pagpili. Sa ilalim ng parehong ilog kung saan nagsimula ang lahat, lumuhod si Antonio isang gabi habang hawak ang isang singsing na yari sa pilak at gintong pinagtagpong tila kahawig ng mahiwagang talulot noon. Hindi ko man maalala ang lahat, sabi niya, pero alam kong sa bawat bersyon ng puso ko, ikaw.
Napaluha si Rebecca. "Antonio, pipiliin kita," dugtong niya, kahit ilang ulit pang magsimula. At sa ilalim ng buwan na minsang naging saksi sa sumpa, sakripisyo at pagkawala, naging saksi naman ito sa bagong simula. Tinanggap ni Rebecca, hindi lamang bilang diwata, kundi bilang pusong natutong maging mortal sa ngalan ng pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, naging alamat sa Barrio San Jose ang kwento ng masaganang bukirin ni Antonio, ng kanyang mahiwagang ngunit mabait na asawa, at ng hanging tila laging nagbabantay sa kanilang tahanan tuwing gabi. Sinasabi ng matatanda na kapag banayad ang ihip ng hangin sa gitna ng anihan, naroon si Rina, nakangiti, malaya at nagbabantay. At sa bawat pamumulaklak ng kalahating gintong, kalahating pilak na bulaklak sa tabi ng ilog, naaalala ng kalikasan ang isang katotohanan, na ang pag-ibig, gaano man kasalimuot, kapag pinili ng may katotohanan, sakripisyo at kabutihan, ay hindi sumpa, kundi biyaya. At sa Barrio San Jose, kung saan nagsimula ang kwento ng kambal na diwata at ng magsasakang may busilak na puso, ang bawat pagsikat ng araw ay paalala na may mga pusong kahit pinaghiwalay ng tadhana, mahika o pagkawala, kapag tunay, muling magtatagpo, wakas.